Welcome to Miss Mariposa. Natagpuan ko ang lalaking dapat pangarapin ng isang katulad kong mapaghanap. Siya ay si Raul, isang dakila at mahusay na lalaki. Bago ang lahat, bansagan niyo na lang ako sa pangalang Adele. Tubong Ilocos at edukado rin naman. Nakapisan kami sa bahay ng pamilya ni Marco, ang aking asawa. Tatlo lang kami sa bahay na to at kasama namin ang aking biyanan na si Raul. Wala akong masisisi sa mga nangyari. Pero minsan, naiisip ko na dapat ko bang ibuntun ang nangyayari sa akin sa kaibigan kong si Dayan na siyang nag-udyot sa akin para akitin ang aking biyanang lalaki. O si Marco na nangarap ng mabilis na pag-unlad sa aming buhay at ng ibang bansa dahilan para mangulila ako. O si Raul na bumigay sa aking ginawa. O ako na naghanap ng aliw sa sariling pamamahay. Siguro naghahanap lang ako ng damay dahil hindi ko na makayanan ang surot ng budhi. Nais kong balikan ang alaala para sa inyo at ilahad ng malinaw dahil sa ganda ng unang mga pangyayari ay tandang-tanda ko pa. Marco anak, bigyan mo sana ako agad ng apo ha? Sisenta na ako, tandaan mo. Ungot ng papa ni Marco. Makakaasa ka pa. Sa ganda at sexy ba naman ang manugang mo? Buntis agad to. Pakonsuelo ng anak. Good. O sige, daan muna ako sa kapilya. Dito muna kayo ha? Nito. Aktibo kasi si Raul sa social at religious activity dahil natatandaan na to si sarili. Minsan nga ay nai-involve pa to sa mga kawang gawa. Ngunit para sa akin ay hindi naman to gaanong katandaan. Sa itsura nga nito ay parang 45 lang. At idagdag pa ang resistensya niya na kaya niya pang mag-jogging ng higit sa 5 kilometro. Maganda ang sunuran namin sa bahay. Nagpapasalamat nga rin ako sa pagiging responsable ni Marco sa akin. Kayang ibigay ni Marco ang hilig ko, maging sa kama. Kapo kami nagtatrabaho ni Marco at hindi nakakabigat sa amin ang ama niya dahil ito ay may pensyon. Ngunit sa siste, ay may lihim palang balaki ng aking asawa. May malaking oportunidad sa ibang bansa Adele at tinanggap ko ang offer ng isang ahensya, si Walat ni Marco. Ha? Pero Han, wala pa nga tayong anak eh. Hindi ka papayagan ng papa. Awat ko sa kanya. Nakarating nga ang balita sa kanyang ama. Ngunit ayaw man ito, ay napapayag na rin siya dahil ayon kay Marco ay 2 taon lang naman. At pwedeng magbakasyon matapos ang 1 taon sa loob ng 1 buwan. Kaya naman kami lang ng kanyang ama ang nakapanahanan sa bahay. At sa simula ay maayos naman ang lahat. Nalilimutan ko ang lumbay na wala ang aking asawa dahil sa gusto ko rin naman ang aking trabaho. Dangan nga lang at may mga kaopisinang mahilig manukso, lalo na ang mga lalaki. Inaamin ko, hindi na ako inosente nang makuha ni Marco. At nang kalagitnaan ng high school, ay marami akong naging boyfriend na karamihan ay nakuha ko. Natatandaan ko pa si Dayan, ang best friend kong kasama ko sa gimikan na nauuwi sa kung saan-saan. Naisip ko nga noon at nasabi sa sarili, nasa na kaya si Dayan? Ang babaeng yun? Lumipas ang 1, 2. Ngunit sa 3 buwan ay naroon na ang aking pangungulila kay Marco. Sadyang kahirap. Marco, sana'y magbalik ka na. Ito ang inuusal ko sa malungkot na silid.
Hindi kaya ng pinapanood ko na tuluyang pawiin ang pangungulilang na darama ko. Naisip ko na hindi ako dapat magpatalo. Nanumpa ako sa sarili ko na kay Marco lamang ako. Pilit kong nilabanan ang pangangailangan ko bilang babae. Ngunit isang hapon sa aking silid ay may nag-message sa aking Facebook. Si Dayan. Nagpalitan kami ng bidahan sa pamamagitan ng mensahe na naging bisyo na nga namin. Nakalimutan ko sumandali ang uhaw na nararamdaman ko dahil na rin sa kababata kong si Dayan. Kahit papaano ay naging matatag ako dahil sa kanya. Ngunit siya rin pala ang magpapahina ng aking katatagan. Nag-upload siya ng larawan ng boyfriend niya at direkta tong nakatag sa akin. Yun nga lang ay naka-private. At sino ang hindi maantig? Machong-macho ang lalaki at gwapo. Naalala ko na naman tuloy ang asawa ko. Kasama na ang pangungulila ko lalo na sa gabi. Nangyari noon na si Marco ay agaran ang promosyon sa trabaho. Kaya kumikita na siya ng limpak na salapi. Napagkasunduan ng mag-ama na ako'y patigilin sa trabaho na sinang-ayunan ko naman. Inaliw ko na lamang ang sarili ko sa luho at paglilibang. Maayos naman ang takbo ng buhay para sa aming magbiyanan at nagkakatulungan pa nga sa bahay. Hanggang sa isang araw ay sorpresang nagkita kami ni Dayan sa isang mall. Tigas ng kamustahan at yakapan namin na nang maglaon ay nauwi sa yayaan. Niyakag ko si Dayan sa bahay at doon na nagkabidahan. Sa kalagitnaan ng usapan ay dumating si Papa Raul buhat sa fitness activity nito. Matapos kong ipakilala siya kay Dayan ay tuloy na ulit ang kwentuhan namin. Dito ko na ihinga sa kanya ang aking problema. Hoy Lokring, mahirap palang ganito no? Kulang sa dilig, para kung asong di mata daing ko sa kanya. Ay talaga bruha no, pareho din tayo, sang-ayon niya. May jowa ka din? Oh, at nasa abroad din. Nagkaapiran at tawanan kami. Yung lalaki sa Facebook, sino yun? Tanong ko. The boyfriend ko rin. Walang gatol na sagot nito. Napag-usapan namin ang masinsina ng aking problema. At ang payo niya mag-flirt ka ng kaunti. Magsyota ka. Mahirap, Marcy. At isa pa, this time I want to be righteous para sa aking asawa. Agad kong sagot. I think there's nothing wrong to go left way. Hindi mangyayari yan, Dayan. Nakabantay sa akin ang papa ni Marco, no? Kaya nga konting pasyal ko ay balik agad ako sa bahay. Paliwanag ko. Mahirap nga ang sitwasyon mo pero... Pero ano? Tila atot kong tanong. Kung ako sa'yo, yang biran mo na lang yung tuksuhin mo, no? Prangkang tugon ito. Ano? Mula agad ko kay Dayan. Loka, pwede pa yun, no? May tipo. At kahit matanda na, mukhang maibubuga pa rin. Para akong nakakita ng demonyo sa katauhan ni Dayan. Hindi mangyayari yun, no? Desente pa ako, no? Hirap ko sa kanya. Ngunit nagpahatol to. Mahirap magbigil, Mars. Alam kong bibigay ka rin. Nawi ka to ni Dayan kasabay ang pagbigil ng hininga. Gayunman ang inasal niya, ay naghiwalay kaming masaya ng hapong yun. Nasabi ko na lang sa sarili, habang nagmomoderno talagang panahon, nagbabago rin ang pamamaraan ng mga kasalanan. Patuloy na nag-usad ang mga araw, at kahit papaano ay nasasandalan ko ang kaibigan kong si Dayan. Yun nga lamang at nalilipat ang aming usapan sa bagay na sana ay aking iniiwasan. Ngunit ang bruha, talagang ipinipilit ang mungkahing tuksuin ko si Raul. Nang maglaon ay napaglabanan ko na rin kung paanong wag mangulit si Dayan sa akin. Wag ka nang manukso at matatag na ako, no? Wala na akong nararamdaman gaya ng nasa isip mo.
Ito ang sinasabi ko sa kanya. Oo, nagawa kong mapaniwala si Dayan sa sinasabi ko. Ngunit ang totoo, hindi nawawala ang gayong pakiramdam sa aking katawan. Umiiral ang aking pagkauhaw, lalo na sa aking pag-iisa sa gabi. At umiiral din to higit sa tuwing nakikita ko si Raul na nag-workout, habang alasa ang barbel na nakatihaya sa bangko. At naalala ko bigla ang sinabi ni Dayan na mukhang may ibubuga pa naman ang matanda. Halata ko ito sa malaking sa pagitan ng kanyang binti. Na-imagine ko nga na maras ako nitong sinusulit. Ito ang hindi alam ni Dayan, na unti-unti na akong nagkakaroon ng interes sa ama ng aking mister. Naghihirapan na akong supilin pa ang maling lumulukob sa akin. Minsan nga noon, tindi ng aking nararamdaman, ay munti ko na itong puntahan sa kanyang silid. Waring nagpang-abot na nga ang mga pinipigil kong nararamdaman. Okay, ipagpaumanhin mo, Raul. Pero tutuksin kita. Ito ang nabuo kong pasya. Sa tuwing okay ang aking spirit, ay nakakapag-isip ako ng tama. Awag na. Hindi na? Okay na rin naman na ako eh. At wala ng demonyo sa aking isipan. Nasasaloob ko to, ngunit pagdating naman ng tag-uhaw, nalilimutan ko lahat at hindi ko mapigilan ang aking masamang balak. Sa una kong pangahas na hakbang noon ay ang kunwarian kong pag-workout. Pa, turuan mo naman ako ng ilang exercise para lalo akong sumeksi. Pakiusap ko kunwari sa kanya. Hindi mo na kailangan ng workout, iha. Maganda na rin naman ang katawan mo. Nakangiti niyang sabi sa akin. Para naman to kay Marco. Para pagbalik niya, di lalo akong maging sexy. Ngiti ko rin tugon. Nag-aayos na kami at nagsagawa kami ng schedule para sa ilang workout. Sa tuwing ensayo ko ay nagsusuot ako ng mga sexing outfit, gaya ng mga nasa tunay na gym. Alam kong lihim na naaasiwa ang matanda at napapansin ko rin naman ang lihim nitong pagtikim at paglunok-lunok. Sa mga napapansin ko ay lihim ko rin sinasabi na, sige, pauna pa lang yan at alam kong bibigay ka rin. Lumipas ang mga araw para sa aming pagtuturoan at tila yata nakakabawi na rin siya. Napansin kong parang normal na sa matanda ang aming ginagawa, kaya ako ay nagsagawa ulit ng bagong plano. Nasa stage na kami na kung saan ay hihiga ako sa bangko at iaangat pa itaas ang mabigat-bigat na barbel. At bago magsimula ay pinaghintay ko muna siya sa baba habang ako ay nagbibihis ng aking outfit. Sa aking pagbaba ay napamulagat to, ngunit hindi nagpahalata. Ano ba yan, iha? Bakit hindi ka na nagsuot ng cycling shorts? Walang ganyanan, naiilang na sabi nito. Pasensya na ho. Nabibigatan kasi ako pag ako'y pawis na eh. Wika ako sa malambing kong tinig. Napapayag ko rin naman ang naaasiwang matanda. At naihiga na ako at inalalayan sa bubuhating barbel. Habang umaalalay sa gawing ulunan, ay nakikita ko ang direksyon ng kanyang mata sa akin. Habang nagtatagal sa pag-alalay ay nararamdaman ko ang hindi consistent na galaw ng kanyang kamay at dinig ko ang tila bumubuhol na paghinga niya. Mahirap palang pagsisimula ng exercise na to, ang sabi ko. Ha? Oo, hingal na tugon ni Raul. Sa ganung posisyon ay nakita ng aking mata ang focus na tingin ni Raul sa aking harapan. Ngunit wala dapat akong ikahiya. Habang umihingal ay napadantay na ang kanyang kamay sa aking hita. Nakaramdam na rin ako ng kakaibang kiliti. Dalhin niyo na ho ako roon. Nakapikit kong usal. Pero hindi pala ganoon kadaling akitin ang aking biyanan. Habang nakapikit ako ay nawala ang kamay nitong nakadantay sa akin. At nang ako ay magmulat, ay wala na siya sa tabi ko. Inapuhap ko siya sa kung saan, at ang aking matagpuan
ay nakaupo na ito sa bangko ng aming hardin at nakatingala habang sabunot ang buhok. Hindi ko na to inabala pa. Nasabi ko na lang sa sarili ang katagang, bakit ako nagkakaganito? Magbalik ka na sana, Marco, habang nakakaapuha pa ako ng kaunting katinuan. Nagkagayon naman ay tuloy ang pakitunguhan namin sa bahay. Yun lang at nagkakangitian man ay ramdam ko ang pagkaasiwa ni Raul. Dahil hindi ito tumitingin ng diretsyo sa aking mata. Pa, wala kang dapat alalahanin sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Sinuklian na lamang niya ako ng iling at konting ngiti. Alam kong may epekto pa rin sa kanya ang nangyari. Ramdam ko yun dahil sa mabibigat niyang paghinga kapag nakikita ako. Nagbibigil lang to at idinadivert na lang ang lahat at ang kanyang panahon sa social activities at civil services. Naiiwan ako sa bahay at nililibang ko na lang din ang sarili. Ngunit hindi sapat ang ganun sa akin. Nasabi ko noon na hindi na marahil mangyayari ang aking pinapantasya dahil nagpapakaabala na si Papa at gabi na akong dumating. Pero isang hapon noon ay di ko inaasahan ang mangyayari. Pupunta raw ho dito yung best friend kong si Dayan. Pwede ho ba? Iinom daw kami. Okay, sige. At narito lang naman kayo sa bahay. Sagot nito. Sa ganong sitwasyon, ay agad akong nagka-strategy. Kunuway natuwa ako at agad siyang niyakap. Yakap na mahigpit at sukdulang ipadama ko sa kanya ang aking harapan at kasama pa ang beso-beso. Sige na. Tama na, Adele. Hingal na sabi nito. Alam ko at ramdam ko ang pagtugon ng kanyang yakap. Ngunit nagpipigil lang to. Hindi bali. Alam ko na ang aking gagawin mamaya. Nasabi ko na lang sa aking sarili. Pa, pwede ka pa naming makasali mamayang hapon? Ungot ko na inayunan naman ito. Doon na ako nakaisip ng plano para tuluyang maisakatuparan ang aking balak. Dumating na nga si Dayan at kahit may naihanda na akong pulutan, ay may dala pa rin to. Sexy ang damit ni Dayan. At pansin ko ang matamang tingin ng aking biyanan sa kanya. Ano ba naman ang attire mo, Loka? Ang sexy mo? Asiwa akong tanong dito. Galing kasi ako sa date, Loka. Ang sarap. Painggit na tugon niya. Bago ang lahat ay naghapunan na muna kami. Kasunod nito ay ang napagkasunduan na nga naming mag-inuman. Nakakailang baso pa lang kami ay mapapansin na ang kapiliuhan ni Dayan. Na pati si Raul ay hindi nakaligtas. Lokong hitad ka? Akala ko ba'y nag-date ka na? Ano at nangaakit ka pa yata? Pabulong na asik ko sa kaibigan ko. Ngiti lang ang tugon nito. Tsaka ako napagtanto na mukhang lasing na to. O sige Adele, hiwalay na muna ako sa inyo at masama ng tama nitong si Dayan. Sabi ni Raul na lumipat sa upuan ng komedor at doon sinimsim ang kanyang bote. Kung gusto mo Dayan, dito ka na matulog. Ika ako dito. Hindi pa ako lasing no. Baka ikaw. Sigat labas ka pa ng beer. Ungot nito sa akin. Ang totoo, nagpipigil ako sa pag-inom para wag masyadong malasing dahil sa aking balak na mangyari sa gabing to. Naglabas ako ng beer at napansin ko ang lakas ni Dayan sa pag-inom ng alak. Nasabi ko nga na hindi ako tatagal sa kanya. Dinaya ko siya sa inuman sa pamamagitan ng mga bote ng beer na nilagyan ko ng tubig. Sabay kaming umiinom at hindi na ako gaanong nalango pa. Samantalang si Dayan naman ay namumungay na ang mata sa kalasingan, ngunit hindi ito ma-blackout. Ako naman noon ay nag-iinarte na kunwa ay lasing na, hanggang sa unti-unti na ring bumigay ang aking kaibigan at nakatulog sa mismong sofa. Pwede ko nang isagawa ang plano ko sa iyo, Raul. Bulong ko sa sarili ko. First step na ginawa ko ay ang pag-arting kunwari ay lasing na rin. O ano, lasing ka na rin siguro, no? Pasuray ko kunwang sabi kay Papa.
Naku hindi. Ikaw nga ang inaalala ko. Tingnan mo at hayan si Dayan. Tihaya na. Sumulyap ako sa nakahiga kong kaibigan na noon pala ay kita na ang suot at litaw ang makinis nitong hita. Asar kong inayos ang suot nito. O sige ho, at maliligo lang ako at mainit ang aking pakiramdam. At ang kunwari kong pagpapatumba, kasunod ng tinuran sa matanda. Agad naman ako nitong inalalayan. Okay lang po ako, hindi pa ako lasing. Sigit maliligo na po ako. Nagtuloy na nga ako sa banyo para maligo. Ewan ko nga ba, at bakit napakabilis kong maligo noon. Agad kong inapuhap sa sampayan ng aking wardrobe at lumabas na ng banyo. Ramdam ko ang marahang paggapang ng pananabik sa akin. Nakita ko naroon pa rin to sa komedor at inuubos na lang marahil ang huli niyang bote ng beer. Step 2. Narito na ako at magkakatulo na tayo. Sabik na nasabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa ama ni Mr. mula sa pintuan ng banyo. Lumapit na ako sa gawin ito, sa kunway pasuray-suray na lakad. O Adele, kaya mo pa ba talaga? O sisa nito? Oho, wag mo kayong mag-alala. Lasing kunwari na tugon ko. At sa pagtapat ko sa mismong harap niya, ay nagsagawa ako ng pagpapatibuwal na ikinahiga ako pati hayasig. O hayan, yan bang sinasabi mong hindi ka lasing? Sabi ng nag-aalalang matanda, habang payukod na umaalalay sa akin. Halika na nga at aalalayan kita papuntang silid mo. Huwag na ho, kaya kong tumayong mag-isa, kunwari ko. Tumalima naman to at saglit na tumayo. Last step, humanda ka na. Ika ako sa sarili. Doon nga ay nagkunwari pa akong lango at ngiwi ang mukhang nakasabunot ang kamay sa harapan ng buhok. Alam kong nakamasid lang ang matanda, kaya sinagawa ko na ang pinali kong balak. Sa aking pagkakatihaya ay unti-unti kong itiniklop ang aking tuhod. Sa bunot pa rin ng buhok at kunuway tiim na nakapikit at alam kong ramdam ko na nakalantad na ang makikinis kong binti. Sa sulok ng aking mata ay nakita ko ang pagtikim at paglunok ng aking biyanan. Lalo akong ginanahan sa aking palabas. Sorry ho, sadyang kailangan ko lang malunasan ang pagkauhaw na nararamdaman ko. Wika ako sa loob-loob ko. Nakakita na ako ng tagumpay sa aking pangaakit at nahuli ko na siya. Unti-unti akong nagmulat ng mata na ang unang bumungad ay ang mata rin ng matanda na mulagat at titig sa akin. Nagbalik ang sulyap ng matanda sa aking kabuuan. Gusto niyo bang makita ang lahat? Ika ko rito. Wala na tong naisagot kundi tango na lamang. At mula doon, ay tuluyan ko nang inihain sa kanya ang aking sarili. Hindi na to nakatiis pa. Nanginginig ang kamay na lumapit ito sa akin. Lalong naging todo ang mulagat at pagtikim nito. Patawad anak. Ito ang kanyang nasabi. Kasabay ng nakakakiliti na pagdampi ng makapal itong bigote sa aking liig. Eto na. At hindi ako makapaniwala. Kumalas siya sa akin at nagsabi na huwag dito, Adele. Huwag dito. Doon tayo sa silid ko. Sa loob ay nilabag niya ako sa kanyang kama. At kasabay noon ay ang tuluyan na rin niyang pag-alis ng kanyang mga suot. Humanga ako sa tikas niya dahil sa ganong edad ay napanatili nito ang kanyang katawan. Maging ang muscle ito ay medyo firm pa. Saglit kaming nagkatitigan hanggang sa pumagitan na siya sa aking binti. Ramdam ko ang aking pananabik nang madama ko ang labi niya sa aking liig. Naluluha ako habang nakikiliti dahil sa wakas ay ito na. Halos kandali-adliad ako nang muli kong matamasa ang ruro. Hindi ko akalain na naisakatuparan ko na ang lahat. Pinakawalan ko na ang pagkauhaw na matagal na lumukob sa aking pagkatao. Namumuti ang aking mga mata. Hindi ko akalain na may ibubuga ang aking biyanan
pagdating sa ganitong bagay. Hanggang sa narating ko na ang rurok na aking kinasasabikan. Matapos yun ay umalis na si Raul. Nilisan ko na rin ang silid na yun. Hinanap ko siya at muli ay nasa garden bench to at tila nag-iisip. Hinayaan ko na lamang to at inasikaso ang natutulog na si Dayan. Pilit ko tong ginising at natulog kami sa aking kwarto. Inilihim ko ang naganap sa aking kaibigan. Kinabukasan nang makaalis si Dayan. Napakalaki ng ating pagkakamali. Malungkot na sabi ng matanda. Pareho naman natin ginusto yun. Sagot ko naman. Nang mga huling araw ay napapasunod ko na ang aking biyanan sa aking gusto. Ngunit nagbabago ang mood nito pagkatapos. Ngunit isang araw, napansin ko ang pagbabago sa emosyon niya. Siya na mismo ang nag-set ng aming pagdiniig. Dumating nga ang araw na yon. At matapos ang hapunan ay naghanda pa kami ng kaunting inuman sa sala. Habang tuloy ang inuman ay naroon ang habit kong tuksuin siya. Natawa siya. Ang galing mo talagang manukso, iha. Ika nito habang hawak ang alak na iniinom. Aba, wala naman ho akong ginagawa. Palusot ko. Nagpatuloy ang aming pag-iinuman. Iihilang ho ako, paalam ko. Sa banyo ay sinundan pala niya ako. At doon ay muli naming pinagsaluhan ang mundo ng kasalanan. Iba ang tamis ngayon nang marating ko ang sukdulan. Napakagaling pala ni Raul, ang aking biyanan. Parang saglit akong nawala sa katinuan nun at nasabi ko na lang sa kanya na maling panahon ang ating pagtatagpo. Ikaw na lang sana ang aking napangasawa. Nagalburuto siya sa aking sinabi. Yun ay dahil sa aming kasalanan at dahil na rin kay Marco na kanyang anak. Sa panahong yun na wala si Marco, ay nadiskubre ko ang buhay noon ng kanyang ama. Isa pala siya noong loko at napakapilyo kung babae ang pag-uusapan. Matalino siya at alam ang mga kahalina sa isang ebang katulad ko. Ngunit ang masama sa lahat ay ang muling paglihis ng kanyang pagbabago. At nasabi pa nga niya noon sa akin, naroon na ako sa pagbabalik luhod sa itaas, pero nasira ako dito mismo sa aking pamamahay. Nagkagayon naman ay tuloy pa rin kami sa pagsalo ng kasalanan. At nitong ang huli ay nakapag-isip na tong mag-asawang muli sa isang babaeng di hamak na mas matanda sa akin. Nakabalik na rin si Marco matapos ang 1 taon para mag-break ng 1 buwan para sa kanyang 2 taong kontrata sa ibang bansa. Sa pagbalik ni Marco ay naipagawa niya ang ngayon ay maluwag naming bahay. Nabuntis niya ako bago to nagbalik sa abroad. Sa ngayon ay 4 na kami sa maluwag na bahay. Si Papa Raul, ako, ang aking 1 taong anak na lalaki at ang may edad ng asawa ni Raul. Malaki ang aming bahay at sa laki nun ay napakalaki rin ang tsansang makagawa muli ng napakasarap na kasalanan na kung gugustuhin ng makasalanang gaya ko ay magagawa ko.